Karaniwan nating nababasa at napapanood ang mga impormasyon tungkol sa pagbabara sa ugat. Madalas itong iniuugnay sa alta presyon, stroke o atake sa puso. Pero ano nga ba ang katotohanan tungkol sa bara sa ugat? Ano ang mga maling paniniwala at ano ang mga tamang impormasyon na dapat tandaan? Myth: ang bara sa ugat ay bigla lang nangyayari. Fact: unti-unting nabubuo ang bara sa ugat kapag naiipon ang taba, kolesterol at plaque sa pader ng ugat sa loob ng maraming taon. Myth: bata pa ako, hindi pa ako pwedeng magkaroon ng bara sa blood vessels. Fact: kahit kabataan, lalo na kung may bisyo tulad ng paninigarilyo, maling pagkain at kulang sa ehersisyo, maaaring magsimula ng plaque buildup sa blood vessels. Myth: kapag payat, hindi magkakaroon ng bara sa ugat. Fact: kahit na payat, ay pwedeng tumaas ang cholesterol at blood pressure. Dagdag pa ang risk kung may family history ng sakit sa puso. Myth: vitamins at supplements lang, sapat na para maalis ang bara sa ugat. Fact: wala pang ebidensya na kaya nitong tanggalin ang bara sa blood vessels. Ang tamang diet, exercise at gamot mula sa doktor ang epektibo base sa mga pag-aaral. Myth: safe ako basta wala akong nararamdamang sintomas. Fact: madalas walang sintomas ang pagbabara sa ugat hanggang magdulot ito ng heart attack o stroke. Kaya mahalaga ang regular check-up. Myth: ang maalat na pagkain ay hindi direktang nakakaapekto sa pagbabara ng blood vessels. Fact: ang mga pagkain na mataas ang sodium content o maaalat na pagkain tulad ng instant noodles, junk foods at canned foods ay nagdudulot ng mataas na blood pressure na naglalagay sa panganib ng pagbabara sa ugat. Myth: bawal na ang halos lahat ng pagkain kapag may bara sa ugat. Fact: hindi kailangan na total na iwasan ang mga pagkain. Pwede pa rin kumain, pero dapat in moderation o may limit lamang ang pagkain. Kung may iba pang katanungan tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional o health center sa inyong lugar.